Yung tinatawag na legislative priorities, ano po ito? Isa-isa natin. Actually, marami ng magagandang batas din. Lalo-lalo na po yung mga nasa tier 1 na mga frontliners, sino ba yung tier 1, mga uniform personnel, police sundalo, it's just a matter of implementation. Of course, sa baba, sa gitna, nandiyan po yung mga contractual workers natin, mga empleyado sa iba't ibang ahensya, nasa pribado yan, or gobyerno. Problema talaga dyan, yung healthcare program, insurance policy, yung fair wages and benefits. Pagdating naman sa mga nasa laylayan, parang wala at all. Parang walang mga maayos o automatic na healthcare program. Walang insurance policy. At isang kahig, isang tuka. Kung hindi magtrabaho, wala talagang kakainin. Yan po yung mga frontliners natin sa laylayan, sa palengke, sa mga bukiling. Ibig sabihin, yung mga drivers natin, todo drivers, tricad, taxi drivers, jeepney drivers, yung mga tindera sa palengke, yung mga nasa bukirin, mga magsasaka at mangingisda. So, sana ay ito po yung gusto natin na sana otomatiko ang kanilang healthcare program mula sa ating gobyerno. Ang insurance policy napaka-importante kasi alam naman natin, pag sinabing frontliners ka, ay laging nasa sakripisyo, nandun sa medyo panganib ang buhay ng bawat frontliners. Hindi lamang po yan panahon ng COVID o panahon ng gyera, panahon ng calamities at disasters, kundi yung araw-araw na challenges na hinaharap po ng mga frontliners kagaya natin lahat. Kayo pong mga media, lalong-lalo na kung may mga disasters and calamities, nandiyan kayo para magsubaybay ng mga pangyayari, diba? Para balitaan, updated ang ating mga kababayan. Kung may mga labanan, nandyan din kayo eh. Kahit na sa anti-illegal drugs, kayo pa yung mga pumipirma, di ba? Kasama yan sa mga batas na dapat may media practitioners during mga conducts ng mga operations ng anti-illegal drugs. Eh lalo-lalo na yung mga anti-criminality operations natin. So nandiyan po kayo. Nung kasagsagan po ng pandemic, ramdam po natin ang sakripisyo ng ating mga frontliners. Pero, ang pagiging frontliners po ay hindi lamang ngayon na nandiyan na tayo o matatanda na tayo. Actually, Boy Scout pa lang, CAT pa lang, ROTC pa lang ay mga frontliners na. Kasi yan po yung mga volunteers natin. At tandaan po natin, mga araw-araw din na mga barangay tannots, ang ating force multipliers, ang ating mga volunteers, tanungin natin sila, meron ba silang automatic healthcare program or comprehensive healthcare program at insurance policy? Lahat po yan, narinig ko. Sabi nila, wala. Of course, pag tinanong mo sundalo police, meron, di ba? Pero, yung implementation minsan, ang kulang. At yan